Nakakasuka ang iyong pagpapanggap, Winona. Akala mo ba ay mananatiling lihim ang iyong paglapastangan sa kaba ng pamilya Roxas? Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalim na palaso na bumaon sa gitna ng masayang bulong-bulungan sa loob ng mansyon. Sa isang saglit ang marangyang tugtugan ng kwartet ay huminto na pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga mata ng mga elitista ng Maynila ay nakatuon na ngayon sa entablado kung saan nakatayo ang isang nanlalamig na Winona. Winona felt the world tilt. Isang segundo bago ang sigaw na iyon, hinhaplos niya ang kanyang tiyan sa ilalim ng puting sutla ng kanyang gown. Kararating lang ng isang munting sipa mula sa loob isang sikretong pagbati ng kanyang sanggol para sa gabing ito ng kanilang engagement. She was just about to reach for Alejandro's hand seeking the warmth of her future husband when Doña Aurora's words stripped her naked of her dignity. Mama, anong ibig ninyong sabihin? Ang tinig ni Winona ay nanginig halos isang bulong na hindi makalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Inilabas ni Doña Aurora ang isang tumpok ng mga dokumento at marahas itong ibinalibag sa paanan ni Winona. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig gaya ng pagkakalat ng kanyang pangarap na pamilya. Huwag mo akong tawaging Mama, you are a thief, Winona. Ginamit mo ang foundation ng pamilya Roxas para maglipat ng milyon-milyong piso sa isang account na hindi namin kilala. You are a disgrace to this name. Napahawak si Winona sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang bawat salita ay parang isang sampal na walang tunog, ngunit nag-iiwan ng pulang marka sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Alejandro, umaasang makakakita ng proteksyon sa mga mata nito. Alejandro, maniwala ka sa akin. I would never do that. Alam mong lahat ng oras ko ay para sa inyo, para sa foundation. Ngunit hindi lumapit si Alejandro. Sa halip umatras ang lalaking nangako sa kanya ng kaisa-isang tahanan. I'm disappointed, Winona. Hindi ko akalain na ang babaeng papakasalan ko ay may ganitong kadilim na sekreto. My mother has the evidence. How can I trust you now? But Alejandro ang anak natin. Don't use the baby to manipulate me. Ang sigaw ni Alejandro ay mas masakit pa kaysa sa paratang ni Aurora. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Winona ang kanyang kapatid na si Bianca. Akala niya ay makakakita siya ng awa, ngunit ang tanging naroon ay isang kakaibang kinang sa mga mata nito, isang halong takot na may kasamang tagumpay. Lumapit si Bianca at hinawakan ang braso ni Winona, ngunit ang hawak nito ay hindi pampalakas, kundi parang isang tanikala na nagdiin sa kanya sa kahihiyan. Ate, bakit mo nagawa ito? You had everything. Bakit kailangan mo pang magnakaw? Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na sumusugod sa kanyang pandinig. Sayang, akala ko pa naman ay mabait. Nasa dugo talaga ang pagiging ganid. Poor Alejandro, muntik na siyang makasal sa isang kriminal. Ang bawat salita ni Auntie Marites at ng iba pang mga socialites ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ramdam ni Winona ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang hangin kanina ay presko, ay naging siksik at nakakasuffocate. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak sa paligid ay biglang naging amoy ng nabubulok na pagkakataon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig, ang diamond ring sa kanyang daliri ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ngayon, Winona, ang malamig na tinig ni Doña Aurora ay muling umalingaw-ngaw. To save this family from more scandal, you will sign this. Isang waiver na nagpapatunay na isinusuko mo ang lahat ng iyong karapatan sa mga ari-arian ng mga Roxas pagkatapos ng kasal bilang pambayad sa mga ninakaw mo. Sign it or I will call the police right now and have you arrested in front of everyone. Napaluhod si Winona sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga dokumentong puno ng kasinungalingan. Wala siyang makitang kakampi. Sa loob ng silid na puno ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, siya ang pinakamaliit, ang pinakaaba. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang munting tibok sa kanyang sinapupunan, ang tanging katotohanan sa gitna ng mapanlangit na kasinungalingan. Kinuha ni Winona ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay parang paghiwa sa sarili niyang laman. Binibigay niya ang kanyang kalayaan para sa katahimikan ng isang pamilyang handa siyang itapon sa unang pagkakataon pa lamang. Nang matapos ang pirma, tumayo si Doña Aurora nang may pagmamalaki. Kinuha nito ang baso ng champagne at itinaas. The engagement is still on, for now,
Pero huwag mong iisiping bahagi ka na ng pamilyang ito, Winona. You are just a vessel for the Roxas heir, nothing more. Habang nakatitig sa kawalan, naramdaman ni Winona ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Si Mateo, ang abogado ng pamilya, na palagi niyang pinagkakatiwalaan, ay bumulong sa kanyang likuran. Don't worry, Winona. I'm here to help you fix this. Let's get through this night first. Tumingin si Winona kay Mateo, ang tanging mukhang nagpakita ng simpatya sa gabing ito ng pagtataksil. Ngunit bakit may kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi mawala? Bakit ang mga mata ni Mateo, sa likod ng salamin nito, ay tila may itinatagong anino na mas madilim pa sa gabi? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang sugat na likha ng mga taong itinuturing niyang mundo? Kung ang bawat kamay na humahawak sa kanya ay may hawak palang patalim sa dilim. Hindi mo na kailangang magdrama rito sa kwarto, Winona. Napirmahan mo na ang dapat mong pirmahan kaya matulog ka na dahil ayaw kong ma-stress ang dinadala mong tagapagmana ng mga Roxas. Ang boses ni Alejandro ay parang yelo na dumaan sa likod ni Winona. Wala na ang malambing na tono na ginagamit nito noong nililigawan pa siya. Wala na ang mga pangako ng proteksyon. Ang tanging natira sa loob ng kanilang kwarto ay ang mabigat na hininga ng isang lalaking tila nandidiri sa kanyang presensya. Winona stayed still on the edge of the bed. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinupe, ang isang bagong siling na barumbong na puti isang munting damit para sa kanilang anak na binili niya noong isang linggo nang may puno ng pag-asa. Ang bawat tupi ng tela ay puno ng pagmamahal, isang kabaligtaran sa malamig na pagtrato ng lalaking nakatayo sa likuran niya. Inihahanda niya ang gamit ng bata, sinusubukang humanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, ngunit ang bawat salita ni Alejandro ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Alejandro, mahinang tawag ni Winona, hindi tumitingin sa kanya. Alam mong hindi ko kayang gawin ang paratang ng mama mo. Bakit hindi mo man lang ako ipinagtanggol sa harap ng maraming tao? Bakit hinayaan mong lumuhod ako sa kahihiyan? Narinig ni Winona ang marahas na pagbuga ng hininga ni Alejandro. Defense evidence doesn't lie, Winona. At isa pa, nakita mo naman ang galit ni Mama. Do you want me to lose my inheritance just because of your mistakes? Be thankful na itutuloy pa rin namin ang kasal. But from now on, you will stay in this house. No office, no foundation, no friends. You are just a mother-to-be and that's all. Ang bawat salita ni Alejandro ay parang isang pako na ibinabaon sa pintuan ng kanyang kulungan. Naramdaman ni Winona ang paninikip ng kanyang dibdib, ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat lunok niya ay parang may mga bubog na bumabara. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakalalim na ang tanging nagawa niya ay higpitan ang hawak sa munting damit ng bata hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Lumabas si Alejandro at muling isinara ang pinto nang may kalakasan na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa silid. Kinabukasan, lumabas si Winona sa hardin upang makakuha ng kaunting sariwang hangin. Doon ay nakita niya si Bianca na nakaupo sa tumba-tumba umiinom ng kape habang nakatingin sa malayo. Sa sandaling makita siya ng kanyang kapatid, isang matamis, ngunit mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Ate, you look so pale," ani Bianca sa isang tonong puno ng peking pag-aalala. "You should eat more. Baka pati ang baby ay maapektuhan sa depression mo. Sayang naman ang pinirmahan mong waiver kung mawawala rin ang tanging alas mo sa pamilyang ito." "Bakit parang masaya ka pa sa nangyayari sa akin, Bianca?" Diretsong tanong ni Winona habang tinitiis ang panunuyo ng kanyang kalooban. "Kapatid kita, ikaw dapat ang unang nakakaalam na hinding-hindi ko magagawa ang magnakaw." Tumayo si Bianca at lumapit sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal kay Winona. "Of course I know you, ate. You're too perfect, too kind, too boring. Minsan ang mga taong masyadong mabuti ay kailangang matuto kung paano ang tunay na buhay. Don't worry, I'll take care of Alejandro while you're busy being miserable." Hindi nakasagot si Winona. Ang bawat sulyap ni Bianca ay puno ng mga nakatagong kahulugan na hindi niya palubos na maunawaan. Nang hapong iyon, dahil sa matinding kagustuhang makalayo sandali, sa loob ng mansyon nagpa siya si Winona na kuhanin ang ilang gamit sa sasakyan ni Alejandro
na naiwan sa garahe. Habang kinakapan niya ang ilalim ng upuan, para sa kanyang nawawalang pitaka ang kanyang mga daliri, ay may nasalat na isang matigas at maliit na bagay. Inilabas niya ito sa liwanag. Ang kanyang hininga ay biglang tumigil. Iyon ay isang hikaw na gawa sa tila kristal na hugis bituin. Ang eksaktong pares ng hikaw na ibinigay niya kay Bianca noong nakaraang kaarawan nito. Ang hikaw na sinabi ni Bianca na nawala raw niya sa isang mall noong isang buwan. Bakit ito narito? Bakit ito nasa ilalim ng upuan ng sasakyan ni Alejandro, sa isang sulok na tanging ang mga taong malapit sa isa't isa ang makakaabot? Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo sa isip ni Winona, at ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa paratang ng pagnanakaw. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi na mapigilan, at ang lamig na kanyang nararamdaman ay hindi na nanggagaling sa aircon ng sasakyan, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang nanlulumong pagkatao. Sino-sino pa ba ang mga kasabwat sa dula-dulaang ito na unti-unting sumisira sa kanyang buhay? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Konting tiis na lang at mapapaalis din natin ang istorbo sa buhay natin. Ang mga salitang iyon ni Alejandro ay tila isang malapot at madilim na likido na pumasok sa pandinig ni Winona na nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang utak. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader ng library. Ang kanyang kanang kamay ay nakadiin sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas habang ang kaliwa ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang munting hikaw na hugis bituin na nahanap niya sa sasakyan ay nakabaon na sa kanyang palad, nag-iiwan ng maliliit na sugat, ngunit wala itong pambatbat sa hapdi ng katotohanang sumasampal sa kanya ngayon. Kanina lamang sa hapunan, tila isang perpektong dula ang ipinamalas ni na Alejandro at Bianca. Si Bianca ay abala sa pag-aasikaso kay Winona, nilalagyan ng kanyang plato ng masustansyang pagkain habang nagsasalita ng ate, kailangan mong lumakas para sa baby ninyo ni Alejandro. I'm always here for you, okay? Habang si Alejandro naman ay nananatiling tahimik at formal paminsan-minsang tumitingin sa kanyang cellphone. Ang miron ng kanilang dula ay si Doña Aurora, na tila reyna sa kabisera ng mesa, pinagmamasdan ng bawat kilos ni Winona ng may mapang-aping titig. Ngunit ngayong sumapit ang madaling araw, ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Sumilip si Winona sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Sa loob, sa ilalim ng madilaw na liwanag ng isang lamp, nakita niya si Alejandro na nakaupo sa malaking sofa. At sa kanyang kandungan, nakayakap ang kanyang sariling kapatid, si Bianca. Ang mga kamay ni Alejandro, na dati ay humahaplos sa buhok ni Winona, nang may pangako ng katapatan, ngayon ay mapusok na gumagala sa likod ni Bianca. But Alejandro, paano kung mahalata niya? Ang boses ni Bianca ay malambing puno ng panunukso na tila isang sirena. Ang talas pa naman ng pakiramdam ni ate. Look at what happened earlier, she almost caught us sa parking lot. Humalakhak si Alejandro, isang tunog na parang kaskas ng tuyong dahon sa semento. She's too weak right now, Bianca. Ang utak niya ay puno ng takot dahil sa mga paratang ni Mama. And besides, sino ba ang maniniwala sa isang babaeng baliw at magnanakaw? We have everyone on our side. Auntie Marites is already spreading stories about her unstable mental health. Naramdaman ni Winona ang biglang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang tambol na nagbabanta sa kanyang katahimikan. Ang library na dati ay itinuturing niyang santuwaryo ng karunungan ay naging isang pugad ng mga ahas. Talaga bang ipapasok mo siya sa mental facility pagkatapos niyang manganak? Tanong ni Bianca habang inilalapit ang kanyang muka sa leeg ni Alejandro. Yun ang pinakamagandang paraan, sagot ni Alejandro, nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Kapag idineklara siyang incompetent ang bata, ay mapupunta sa atin, at ang lahat ng share niya sa Roxas Shipping magiging sa akin. At dahil ikaw ang papalit sa posisyon niya sa puso ko, we will have everything. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy siyang painumin ng mga vitamins na ibinibigay ni Mama. It will make her look more confused, more paranoid. Ang sikmura ni Winona ay bumaliktad. Ang mga bitaminang ibinibigay sa kanya gabi-gabi, ang mga tabletang sinasabi ni Doña Aurora na para sa pagpapalakas ng kanyang dugo. Iyon pala ay mga lason na unti-unting sisira sa kanyang kaisipan. Isang matinding panghihina ang naramdaman niya
tila ang kanyang mga tuhod ay gawa sa marupok na papel. Gusto niyang sumugod sa loob, gusto niyang saktan ang dalawang taong pinakamamahal niya na ngayon ay siyang humuhukay ng kanyang libingan. Ngunit sa gitna ng galit isang munting sipa ang naramdaman niya mula sa kanyang sinapupunan. Iyon ay isang paalala, isang babala. Kung susugod siya ngayon, wala siyang laban. Siya ay mag-isa habang sila ay may kapangyarihan at ebidensya ng kanyang kabaliwan na sila mismo ang gumagawa. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang manatiling matalas. Para sa kanyang anak, hindi siya maaaring maging biktima lamang. Dahan-dahang umatras si Winona sa dilim, ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat hininga niya ay pigil, ang kanyang puso ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng galit, isang malamig at kalkuladong puot. Bumalik siya sa kanyang silid at isinara ang pinto ng walang anumang tunog. Humiga siya sa kama, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat nakatitig sa kisame. Ang kadiliman ng silid ay naging saksi sa kanyang panunumpa. Hinding-hindi ninyo makukuha ang anak ko. Bulong niya sa katahimikan. Ang boses ay matatag at puno ng panganib. Hinding-hindi ninyo ako mapapabagsak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang contact ni Attorney Mateo. Siya na lamang ang huling barahan na mayroon siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, naalala niya ang sinabi ni Alejandro tungkol sa lahat na nasa panig nila. Kasama kaya si Mateo sa lahat na iyon? Bakit tila napakadali para sa kanila na gawin ang planong ito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa labas ng kanyang bintana. Isang anino ang dumaan, at isang pamilyar na boses ang narinig niyang bumulong sa baba ng hardin, nakikipag-usap sa kung sino sa telepono. Handa na ang lahat para sa susunod na yugto. Siguraduhin mong walang makakaalam na ako ang nag-utos nito. Ang boses na iyon, hindi kay Alejandro, hindi kay Aurora. Sino ang ikatlong taong kasama sa sabwatang ito na nais siyang burahin sa mundong ito? Huwag kang iiyak, Winona. Kapag nakita nila ang iyong mga luha, iisipin nilang nagtatagumpay sila sa pagpuksa sa iyong kaisipan. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa kanyang sariling isip, kundi mula sa isang malamig at magaspang na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Napabaling si Winona at nakita niya ang mukha ni Yaya Loring, ang matandang nanay-nanayan niya, na nagsilbi sa pamilya Roxas simula noong sanggol pa lamang siya. Sa gitna ng mansyong, tila naging isang malaking libingan ng kanyang dangal, ang mga mata ni Yaya Loring ang tanging rurok ng katotohanan na natitira. Winona felt a sudden surge of warmth, a small flicker of light in the suffocating darkness of her room. She was sitting on the floor, surrounded by the half-packed bags of baby clothes she had been clutching all night. Ang kanyang katawan ay nananakit, ang bawat kalamnan ay tila binibigwasan ng matinding pagod at takot. She looked up at the old woman, her voice cracked and dry. Yaya, narinig ko sila, alam nila. Alam nila ang lahat. Si Alejandro, si Bianca, pati ang mga bitaminang ibinibigay ni Doña Aurora. Agad na inilagay ni Yaya Loring ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, isang hudyat ng pananahimik. Lumuhod ang matanda sa harap niya, ang mga tuhod nito ay lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na kahoy at hinawakan ang magkabilang kamay ni Winona. Ang mga palad ni Yaya Loring ay puno ng kalyo, tanda ng mga dekada ng pagsasakripisyo, ngunit para kay Winona iyon ang pinakamalambot na bagay sa mundo ngayon. Alam ko, anak, matagal ko nang nararamdaman ang masamang ihip ng hangin sa pamamahay na ito. Bulong ni Yaya Loring, ang kanyang boses ay puno ng pait na tila galing sa isang malalim na balon. Si Doña Aurora, hindi mo siya tunay na kilala. Ang akala mo ay utang na loob mo sa kanya ang buhay ng tatay mo, pero hindi mo alam ang mga dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Nakita ko kung paano niya dahan-dahang inubos ang lakas ng iyong ama noon bago ito tuluyang bawian ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Ang bawat salita ni Yaya Loring ay parang isang kidlat na nagbibigay liwanag sa madilim na nakaraan. Anong ibig ninyong sabihin, Yaya? Sabi nila sakit sa puso ang ikinamatay ni Papa. Umiling ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa galit. Iyan ang ipinaniwala nila sa lahat. Pero nakita ko ang mga bote ng gamot na itinatago niya noon. Katulad ng ginagawa niya sa iyo ngayon, Winona.
Pinagmumukha nilang mahina ang iyong katawan at isipan hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko sa buhay. Huwag mong iinumin ang anumang ibinibigay nila. Itapon mo sa lababo sa lupa kahit saan, huwag lang sa iyong sisidlan. Ramdam ni Winona ang panunumbalik ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, tungkol din ito sa katarungan para sa kanyang ama at sa kinabukasan ng kanyang anak. Pero yaya, paano ako lalaban? Wala akong ebidensya. Hawak nila ang lahat. Ang sabi ni Alejandro pati si Auntie Marites ay nagsisimula ng magkalat ng kwento na ako ay nababaliw. Ani Winona ang kanyang puso ay muling kinakabahan. May mga kaibigan tayo sa dilim, Winona. Ang mga taong minaltrato at itinapon ni Aurora ay hindi nakakalimot. Sagot ni Yaya Loring sabay abot ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig. Uminom ka muna. Kailangan mong maging malakas. Isipin mo ang batang iyan. Siya ang iyong magiging kalasag. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng silid ay nabasag sa pag-vibrate ng cellphone ni Winona na nasa ibabaw ng kama. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang pangalang tila isang anghel na bumaba mula sa langit, Attorney Mateo. Winona hesitated for a moment. Naalala niya ang boses na narinig niya sa hardin kagabi. Ngunit sa puntong ito, sino pa ba ang maaari niyang takbuhan? Kinuha niya ang telepono nang may nanginginig na kamay at sinagot ang tawag. Hello, Mateo. Winona Park. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay seryoso, mababa at tila may dalang bigat. Nabalitaan ko ang nangyari sa engagement. I'm so sorry I wasn't there to stop it. Kinailangan kong ayusin ang ilang dokumento para sa iyo. Winona, listen to me carefully. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang nang hindi ako kasama. May hawak akong impormasyon na maaaring magpabagsak sa lahat ng paratang laban sa iyo. Kita tayo sa dati nating lugar bukas ng umaga, walang dapat makaalam. Ibinaba ni Mateo ang tawag bago pa man makasagot si Winona. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na may kasamang pag-asa. Tumingin siya kay Yaya Loring na tumango ng dahan-dahan. Si Mateo, gusto niyang tumulong, Yaya? Bulong ni Winona, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. Maaari ko ba siyang pagkatiwalaan? Ang batas ay parang kutsilyo, anak, sagot ni Yaya Loring habang inililigpit ang mga gamit. Maaari ka nitong ipagtanggol o maaari ka nitong saktan. Mag-ingat ka sa mga taong masyadong malinis ang suot dahil madalas sila ang may pinakamaraming itinatago. Naiwang mag-isa si Winona sa silid na katitig sa dilim. Sa labas ng bintana, ang tawag ni Mateo ay parang isang lubid na inihulog sa kanya. Sa loob ng isang malalim na hukay. Ngunit habang hawak niya ang lubid, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ang lubid ba na ito ay hila siya patungo sa kaligtasan? O ito ba ang mismong gagamitin para bitayin ang huli niyang pag-asa? Ang tiwala ay parang isang marupok na kristal. Kapag nabasag ang bawat piraso nito, ay nagiging matalim na bubog na handang sumugat sa pusong nagmamahal. Sa loob ng isang maliit at tahimik na kapilya sa labas ng lungsod, nakaupo si Winona sa pinakahuling hilera ng mga bangkong kahoy. Ang amoy ng lumang kahoy at namamatay na kandila ay tila yumayakap sa kanyang nanlalamig na katawan. Nakasuot siya ng malaking abrigong itim at isang bandana upang itago ang kanyang mukha, hindi lamang sa mga mata ng mga Roxas, kundi pati na rin sa mundong tila nandidiri na sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na ang bawat hakbang niya sa labas ng mansyon ay isang panganib. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa likuran, ang paggasgas ng sapatos sa sahig na semento. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang pag-upo ng isang tao sa kanyang tabi. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling tabako at mint ay agad na nagpatahimik sa kanyang nag-aalalang diwa. Si Mateo. You came out. Bulong ni Mateo, ang boses nito ay puno ng malasakit na tila isang mainit na kumot sa gitna ng tag-ulan. Wala na akong ibang matatakbuhan, Mateo. Sagot ni Winona, ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagod. Ikinulong nila ako sa sarili kong bahay. Nilalason nila ang isipan ko. Kahit si Alejandro, lalo na si Alejandro,
kaisa siya sa pagpapakabaliw sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Winona. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa mga naninigas na daliri ng dalaga. I know everything, Winona. I've been investigating Doña Aurora's financial movements for weeks. Ang mga dokumentong ginamit niya sa engagement fakes. Gawa-gawa lamang iyon para makuha ang iyong pirma sa waiver. They need your assets to cover Aurora's gambling debts in Macau. Tumingin si Winona sa mga mata ni Mateo, naghahanap ng anumang bakas ng pandaraya. Ngunit ang nakita niya ay ang parehong lalaking nagligtas sa kanya sa mga resitasyon noong kolehiyo, ang parehong kaibigang hindi siya iniwan nang pumanaw ang kanyang ama. Mababawi ko ba ang lahat, Mateo? Ang dangal ko, ang karapatan ko sa anak ko. Inilabas ni Mateo ang isang makapal na brown folder mula sa kanyang bag. Narito ang lahat, Winona, ang tunay na bank records, ang mga usapan nila sa email at ang listahan ng mga ari-arian na pilit nilang itinatago sa iyo. I will file a petition to void that waiver. Pero kailangan nating mag-ingat. Aurora has connections everywhere. For now, act as if you're still under their spell. Inumin mo ang mga vitamins pero tulad ng sabi ni Yaya Loring, huwag mo itong lunukin. We need them to think they are winning. Naramdaman ni Winona ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Isang luha ng pasasalamat. Sa gitna ng dagat ng mga ahas, nakahanap siya ng isang sasakyang magdadala sa kanya sa Pampang. Thank you, Mateo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Inayos ni Mateo ang bandana sa ulo ni Winona, isang maliit na kilos na puno ng pag-aaruga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa pisngi ng dalaga, isang haplos, na nagpadama kay Winona na siya ay mahalaga pa rin, na siya ay tao pa rin at hindi lamang isang sisidlan ng tagapagmana. Sa sandaling iyon, ang takot ay tila naglaho na palitan ng isang mapanlinlang na katahimikan. I will protect you, Winona, always, pangako ni Mateo. Tumayo na si Mateo upang umalis muna para hindi sila mapansin ng sinuman. Ngunit nang kuhanin niya ang kanyang bag, bahagyang bumukas ang kanyang pitaka sa ibabaw ng bangko. Isang maliit na litrato ang sumungaw mula sa loob nito, isang lumang litrato ng isang batang lalaki na karga-karga ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling perlas. Ang babae sa litrato ay bata pa, ngunit ang mga mata nito ang matalim at mapang-aping titig ay hinding-hindi mapagkakamalan ni Winona. Iyon ay si Doña Aurora. Bakit may litrato si Mateo kasama ang babaeng sinasabi niyang kinakalaban niya? Bakit ang bata sa litrato ay tila may suot na kwintas na may pendant na kamukha ng suot ni Mateo? Ngayon sa ilalim ng kanyang polo, nanigas si Winona sa kanyang kinauupuan. Ang init na naramdaman niya kanina mula sa kamay ni Mateo ay biglang naging yelo. Habang pinapanood niyang lumalabas si Mateo sa pinto ng kapilya, ang bawat hakbang nito ay tila isang tunog ng paparating na panganib. Sino ka ba talaga, Mateo? Ang aking tagapagligtas o ang huling pako sa aking krus? Inumin mo ito, Winona. Huwag mong hayaang ang iyong sariling kabaluan ang pumatay sa batang dinadala mo. Konting malasakit naman para sa tagapagmana ng mga Roxas. Ang tinig ni Doña Aurora ay kasing talas ng isang labaha pumuputol sa katahimikan ng silid kainan. Inilapag niya ang isang maliit na baso ng tubig at 2 kulay kahel na tableta sa harap ni Winona. Sa ilalim ng marangyang chandelier, ang mukha ng matanda ay tila isang santong may hawak na lason, banayad ang pagkakaayos ng perlas sa leeg, pero ang mga mata ay nanunuot sa puot. Winona stared at the pills. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik tuyong-tuyo at mahapdi. Kapapasok lang niya sa mansyon mula sa pakikipagkita kay Mateo, at ang imahe ng litratong nakita niya sa pitaka nito ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Ang kanya bang tanging sandigan ay isa ring patibong, bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Muling uyam ni Aurora, habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Masyado ka ng paranoid, Winona. Iyan ang epekto ng paggawa ng masama. Ang magnanakaw ay palaging may takot sa sariling anino. I'm doing this for your own good, para hindi ka tuluyang mawala sa katinuan bago ang kasal. Isipin mo ang kahihiyang idinudulot mo kay Alejandro.
Ramdam ni Winona ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang lahat ang pagnanakaw sa kanyang tatay, ang pagtataksil ni Alejandro, at ang mga peking ebidensya. Pero naalala niya ang bilin ni Yaya Loring. Kailangan niyang maging isang mahusay na actress sa sarili niyang trahedya. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang mga tableta. Ang lamig ng baso ay gumuhit sa kanyang palad, isang paalala ng kalupitan ng pamamahay na ito. Salamat, Mama! Bulong niya, ang bawat letra ay parang lason sa kanyang dila. Isinubo niya ang mga gamot at uminom ng tubig. Ngunit sa halip na lunukin, maingat niyang itinago ang mga tableta sa gilid ng kanyang pisngi, sa pagitan ng kanyang mga ngipin at balat, isang teknik na itinuro sa kanya ni Yaya Loring noong bata pa siya kapag ayaw niyang uminom ng mapapait na gamot. Sa kabilang dulo ng mesa, pumasok si Bianca, suot ang isang mapang-uyam na ngiti. Good girl, ate. You need those. Masyado ka na kasing nagiging emotional lately. Baka akalain ng mga bisita sa kasal ninyo ni Alejandro, ikaw ang biktima rito, gayong ikaw naman ang nagnakaw sa amin. Humalakhak si Bianca, isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Lumapit siya kay Winona at hinaplos ang buhok nito ng may peking lambing. Don't worry, ate, kapag nasa facility ka na, ako na ang bahalang mag-alaga sa baby. I'll make sure he calls me mommy instead of you. Mas bagay naman sa akin ang maging ina kaysa sa isang kriminal, di ba? The room started to spin, hindi dahil sa gamot na hindi niya nilunok, kundi dahil sa tindi ng pagkamuhi na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkatao. Tiningnan ni Winona ang kanyang kapatid, ang dugo ng kanyang dugo, na ngayon ay mas masahol pa sa isang estranghero. Lalabas na muna ako, paalam ni Winona, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Naglakad siya patungo sa kanyang silid, bawat hakbang ay tila pagpasan sa krus. Nang masiguro niyang wala nang nakakakita, agad siyang pumasok sa banyo at idinura ang mga tableta sa inidoro. Pinanood niya ang pag-ikot ng tubig habang tinatangay ang lason na nais sumira sa kanyang isipan. Napatingin si Winona sa salamin. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang kanyang balat ay tila nawala ng sigla, ngunit may isang bagong ningning sa kanyang mga balintataw. Isang ningning ng isang lobong nakahanda ng lumaban. Kinuha niya ang kanyang lumang kwintas na may pendant na locket. Binuksan niya ito at tinitigan ang mukha ng kanyang yumaong ama. Papatulungan mo ako down, bulong niya sa katahimikan ng banyo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang mahinang kalabog ang narinig niya mula sa kisame ng kanyang kwarto, ang attic na matagal nang hindi binubuksan. Sinundan ito ng isang tunog ng tila may kinakaladkad na mabigat na bagay. Sino ang nasa itaas? At bakit tuwing gabi, kung kailan tulog na ang lahat, ay naririnig niya ang mga yabag na tila nagmamatsyag sa bawat hinga niya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Huwag kang titingin sa likod mo, Winona. Ang kaaway ay hindi lamang nasa labas. Ang kaaway ay kasama mo sa loob ng iyong sariling silid. Naramdaman ni Winona ang paninindig ng kanyang balahibo. Ang hangin sa loob ng banyo ay biglang naging yelo. Dahan-dahan sa refleksyon ng salamin, nakita niyang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kanyang silid, bagaman sigurado siyang nilock niya ito. Kaya mo pa bang makita ang katotohanan kung ang bawat sulok ng iyong tahanan ay puno na ng mga matang nagnanais sa iyong kamatayan? Bad. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Madalas ito ang hudyat ng paparating na unos na gigiba sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Nanigas ang buong katawan ni Winona habang nakatingin sa refleksyon ng salamin. Ang pinto ng kanyang silid na sigurado siyang inilock niya ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Ang malamig na hanging pumasok mula sa pasilyo ay tila humahaplos sa kanyang batok, nagdadala ng amoy ng mamahaling alak at tabako. Hindi ka pa ba natutulog, Winona? I heard you talking to yourself. O baka naman pati ang mga multo sa mansyong ito ay kinakausap mo na rin. Si Alejandro. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kalahati ng kanyang muka ay nababalot ng dilim, habang ang kalahati naman ay tinatamaan ng liwanag mula sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, tanging malamig na pag-obserba na tila tinitingnan niya ang isang pasyenteng malapit ng mamatay.
Winona took a deep breath, forcing her heart to slow down. She had to play the part. She let her shoulders droop, and she made her eyes look glassy and unfocused, just like what the vitamins were supposed to do to her. Alejandro, may narinig lang akong kalusko sa taas. Akala ko kung ano na. Lumapit si Alejandro at hinawakan ang kanyang baba. Itinaas ang kanyang mukha upang masuri ito. The medicine is working. You look tired, Winona. You look unstable. Huwag kang mag-alala, malapit na ang kasal. After that, you can finally have the long rest that you deserve. Isang lugar kung saan walang mag-iisip na nagnakaw ka dahil doon lahat kayo ay pare-parehong malayo sa realidad. Naramdaman ni Winona ang pangingilabot sa bawat salita ng kanyang fiancé. Ang rest na sinasabi nito ay ang mental facility na narinig niyang pinag-uusapan nila ni Bianca. Salamat, Alejandro. Alam kong iniisip mo lang ang kapakanan ko. Bulong niya habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa puot. Nang sa wakas ay umalis si Alejandro at muling isinara ang pinto, hindi na nag-aksaya ng panahon si Winona. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang isang lumang teddy bear, isang regalo na dapat sana ay para sa kanilang anak. Sa loob nito, maingat niyang inilagay ang isang maliit at manipis na voice recorder na lihim na ibinigay sa kanya ni Yaya Loring kanina. Winona knew that Alejandro and Bianca often met in the nursery room next door late at night to discuss their plans, thinking that she was already sedated and asleep. Dahan-dahan siyang lumapit sa pader na naghihiwalay sa kanyang silid at sa nursery. Inilapat niya ang recorder sa isang maliit na siwang sa pagitan ng kahoy na dingding bago siya bumalik sa kama at nagkunwaring natutulog ng mahimbing. Makalipas ang halos isang oras, narinig niya ang mahihinang yabag sa pasilyo. Ang pamilyar na tawa ni Bianca ay umalingaw-ngaw nang bahagya sinusundan ng mababang boses ni Alejandro. Finally, nakuha ko na ang bank statements ni Aurora. Ang boses ni Alejandro ay narinig mula sa kabila ng pader, bagaman mahina ay sapat na para sa sensitibong recorder. The debt is worse than we thought, Bianca. 50 million pesos sa kasino sa Macau. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamadali niyang makuha ang mga pirma ni Winona. Serves her right, sagot ni Bianca. At narinig ni Winona ang tunog ng tila pagbubukas ng alak. Once we have Winona committed at nakuha na natin ang control sa Roxas Shipping, we can pay off the debt and keep the rest for ourselves. Doña Aurora will be under our thumb at wala nang pakialamerang Ate Winona sa buhay natin. But what about Mateo? Tanong ni Alejandro. Sigurado ka bang kontrolado natin siya? He's been acting strange lately. Mateo knows which side his bread is buttered, Alejandro. He's Aurora's secret weapon, but he's also greedy. As long as he gets his cut, he will keep Winona in the dark. Tugon ni Bianca nang may halong panunuya. Nakahiga si Winona sa dilim, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, habang ang kanyang mga luha ay tahimik na gumugulong patungo sa kanyang unan. Ang bawat salitang naririnig niya ay parang isang bala na tumatama sa kanyang kaluluwa. Hindi lamang pagnanakaw ang balak nila. Balak nilang ubusin ang lahat ng mayroon siya, pati na ang kanyang pagkatao, upang pagtakpan ang mga kasalanan ng isang babaeng sakim sa sugal. Ngunit sa gitna ng hapdi, naramdaman ni Winona ang muling pagsipa ng kanyang anak. Isang golden moment sa gitna ng karahasan ng katotohanan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na darama ang init at buhay sa loob niya. Hindi ko hahayaang maging bahagi ka ng maruming mundong ito, bulong niya sa kanyang isip. Gathering the bullets is not enough. I need to make sure every shot counts. Nang tumigil na ang mga boses sa kabilang silid, kinuha ni Winona ang recorder at pinakinggan ang bawat segundo ng usapan. Mayroon na siyang ebidensya ng sabuatan at ang tunay na motibo sa likod ng lahat. Ngunit bago pa siya makaramdam ng tagumpay, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa parehong misteryosong numero. The nursery is not the only place where secrets are kept. Look under the floorboards of the attic, where the heart of the Roxas family used to beat. Naramdaman ni Winona ang panunumbalik ng kaba. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat sulok ng mansyon at bawat sikretong itinatago ng mga Roxas? At anong katotohanan ang naghihintay sa kanya sa attic na matagal nang kinalimutan ng panahon? Ang bawat baitang ng hagdan patungo sa attic ay tila isang hakbang pabalik sa isang masakit na nakaraan
na pilit ibinaon ng mga Roxas sa limot. 3:00 ng madaling araw. Ang mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa mahinang tibok ng puso ni Winona na tila isang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Hawak ang isang maliit na flashlight at ang kanyang phone dahan-dahan siyang umakyat sa makipot at maalikabok na hagdan patungo sa itaas na bahagi ng bahay. Ang bawat pagtapak niya sa lumang kahoy ay naglalabas ng isang mahinang tunog na tila isang reklamo mula sa kailaliman ng lupa, ngunit sa kanyang pandinig ito ay parang isang pagsabog sa gitna ng gabi. Winona's breath was shallow, her palms sweating despite the cold air in the attic. Ang amoy ng alikabok lumang papel at gamo-gamo ay sumalubong sa kanya. It was here in this forgotten space where her father used to spend hours reading before he fell ill. Hinanap ng kanyang mga mata ang sinasabi ng misteryosong mensahe. Sa pinakasulok ng attic sa ilalim ng isang lumang tumba-tumba na nababalutan ng puting tela, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na tila bahagyang nakaangat. Gamit ang isang maliit na kutsilyo na kinuha niya sa kusina, dahan-dahan niyang sinungkit ang floorboard. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo, pumasok sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinansin. Matapos ang ilang sandali, bumitaw ang kahoy at tumambad sa kanya ang isang maliit na metal na kahon. Kalawangin na ito tanda ng mahabang panahon ng pagkakatago. Nang buksan niya ang kahon, hindi ginto o alahas ang bumulaga sa kanya kundi isang tumpok ng mga lumang reseta ng gamot, mga liham, at isang maliit na diary na may pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang ama. July 14, hindi na ako makahinga ng maayos. Ang gamot na ibinibigay ni Aurora, iba ang lasa. Sabi niya ay para ito sa puso ko, pero bakit tila unti-unti nitong pinapatay ang aking isipan? I suspect she is working with someone close to her past. Aurora's son, he is coming back. Nabitawan ni Winona ang diary. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang muling pagkabuhay ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa natural na dahilan. Siya ay dahan-dahang nilason ng babaeng itinuturing niyang asawa at ng misteryosong anak nito. Papa, bulong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at puot. I'm so sorry na hindi ko ito nalaman ng mas maaga. Isang golden moment ang namagitan sa kanya at sa alaala ng kanyang ama. Hinawakan niya ang lumang diary at idiniin ito sa kanyang puso. Tila doon ay makukuha niya ang lakas na kailangan niya para ituloy ang laban. Ang amoy ng lumang papel ay nagpapaalala sa kanya ng mga yakap ng kanyang ama noong bata pa siya, isang yakap na punong-puno ng proteksyon na ngayon ay kailangan niyang ibigay sa sarili niyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, narinig niya ang isang tunog mula sa ibaba ng hagdan. Ang pagpihit ng doorknob ng pinto ng attic. Agad na pinatay ni Winona ang kanyang flashlight at napatago sa likod ng malalaking kahon ng mga lumang gamit. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng isang manipis na guhit ng liwanag mula sa pasilyo. Isang anino ang pumasok, matangkad, pormal, at may dalang aura ng panganib. Alam kong narito ka, Winona. Hindi mo na kailangang magtago. Ang boses na yon, hindi kay Alejandro, hindi kay Aurora, iyon ay kay Mateo. Naramdaman ni Winona ang paninigas ng kanyang buong katawan. Mateo, bakit siya narito sa loob ng mansyon sa ganitong oras? At paano niya nalamang narito si Winona? Dahan-dahang lumakad si Mateo patungo sa kinalalagyan ni Winona. Ang bawat hakbang nito ay tila isang tunog ng hatol. Huminto siya sa harap ng tinanggal na floorboard at tiningnan ang bukas na metal na kahon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana. I warned you, didn't I? Na huwag kang gagawa ng hakbang nang hindi ako kasama. Ani Mateo, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Sana ay hindi mo na lang binuksan ang kahon na yan. Mas madali sana ang lahat kung nanatili ka na lang sa iyong panaginip. Sino ka ba talaga, Mateo? Ang boses ni Winona ay lumabas mula sa dilim, matatag, ngunit puno ng pait. Ikaw ba ang anak ni Aurora na tinutukoy ni Papa sa kanyang diary? Ang secret weapon na sinasabi ni na Alejandro at Bianca. Tumawa ng mahina si Mateo, isang tunog na walang kagalakan. Ang anak ni Aurora siguro. Pero mas higit pa ako doon, Winona.
Ako ang magtatapos sa dula-dula ang sinimula ng mga Roxas. Inilabas ni Mateo ang kanyang cellphone at may tinawagan. Mama, she found it. Handa na ang lahat. Tawagan mo na ang mga doktor. Tapusin na natin ito ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Ang pagtataksil ni Mateo ay ang pinakamalalim na sugat sa lahat. Ang tanging taong akala niya ay kanyang kakampi ay siya palang may hawak ng mitsa na susunog sa kanyang huling pag-asa. Paano ka lalaban kung ang taong may hawak ng iyong kamay ay siya ring may hawak ng patalim na nakabaon na sa iyong likuran at pads? Ang pinakamalamig na uri ng kamatayan ay hindi ang pagtigil ng hininga, kundi ang pagkatuklas na ang iyong huling pag-asa ay isa palang patibong. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ang bawat laway na kanyang nilunok ay nagiging bubog na sumasugat sa kanyang dibdib. Nakatayo si Mateo sa kanyang harapan, ang mga mata nito ay hindi na ang mga matang nagbigay sa kanya ng lakas sa kapilya, kundi mga matang kasing lamig ng bakal. Ang locket ng kanyang ama ay mahigpit na nakakulong sa kanyang palad, ang mga kanto nito ay bumaon na sa kanyang balat, ngunit ang hapdi ay wala sa kanyang kamay. Ito ay nasa bawat alaala ng pagkakaibigan na binuo nila ni Mateo sa loob ng maraming taon. Bakit Mateo? Ang boses ni Winona ay isang gumaralgal na tunog, halos hindi makilala. Lahat ba ng iyon? Lahat ng tulong mo, lahat ng pangako mong katarungan? Dula-dulaan lang? Hindi naman lahat, Winonan, sagot ni Mateo, habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mga yabag sa maalikabok na sahig, ay tila tunog ng isang paparating na hatol. I really did care for you, but you see, ang katarungan para sa iyo ay nangangahulugan ng pagkatalo para sa aking ina. At sa mundong ito, blood is the only currency that matters. My mother suffered because of your father's family. It's time the Roxas blood pays its debt. Bago pa man makasagot si Winona, bumukas ng marahas ang pinto ng attic. Pumasok si Doña Aurora, suot ang kanyang mapanuyang ngiti. Kasunod si Alejandro na tila isang aninong walang sariling paninindigan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanilang mga mukha na nagmukhang mga demonyong handang lumamon ng kaluluwa. Good job, Mateo, puri ni Doña Aurora habang hinahaplos ang braso ng kanyang anak. Tumingin siya kay Winona nang may halo ng awa at pangungutya. See, Winona, I told you, you are unstable. Ngayon pati ang attic ay pinapakialaman mo na. You are obsessed with the past at iyan ang sisira sa iyo. Alam ko na ang ginawa ninyo kay Papa. Sigaw ni Winona, itinaas niya ang diary nang may nanginginig na kamay. Nakalagay dito ang lahat. Pinatay ninyo siya at ngayon balak ninyo rin akong ubusin. Nagkatinginan sina Aurora at Mateo, isang sulyap na puno ng lihim na tagumpay. Humalakhak si Alejandro, isang tunog na puno ng kawalang hiyaan. Diary, Winona, who would believe a diary of a man who died of a broken heart, at lalo na who would believe the claims of a woman who is about to be committed to a sanitarium. Your signature is on the waiver. Your doctors, the ones Mateo provided, have already signed the diagnosis. Naramdaman ni Winona ang isang munting sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Isang malakas, tila nagpoprotestang sipa. Isang golden moment ng katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at sa isang sandali, ang lahat ng takot ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ninyo ako makukuha ng buhay. Bulong ni Winona, ang kanyang tinig ay naging kasing tigas ng bato. Oh, hindi ka naman namin papatayin, iha, sabi ni Aurora habang dahan-dahang lumalapit. Gusto lang namin na magpahinga ka. Habang kami ni Alejandro at ang aking anak na si Mateo ay inaayos ang kumpanyang iniwan ng iyong ama. Isipin mo na lang, Winona, ang anak mo ay lalaki sa piling namin. Tuturuan namin siyang kalimutan ang pangalan mo. Ang bawat salita ni Aurora ay parang lason na ibinubuhos sa sugat ni Winona. Ngunit bago pa man sila makalapit ng tuluyan, narinig ang tunog ng sirena sa malayo. Hindi sirena ng ambulansya kundi sirena ng mga sasakyang tila nagmamadaling pumasok sa loob ng bakuran ng mansyon. Nagtaka ang mga mukha ni na Mateo at Aurora. Sino iyon? Tanong ni Mateo, ang kanyang kaba ay nagsimulang sumungaw sa kanyang boses. Mabilis na kinuha ni Winona ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang abrigo. Ang screen ay nakabukas pa rin sa isang send button ng isang email na kanina pa niya inihanda habang nasa dilim siya ng attic.
Isang email na naglalaman ng mga litrato ng bawat pahina ng diary ng kanyang ama at ang voice recording ng usapan nina Alejandro at Bianca sa nursery. I didn't send it to Mateo. Sabi ni Winona, ang isang mapait na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. I sent it to Attorney Santos, ang dating kaaway ninyo Aurora, ang taong hinding-hindi ninyo mababayaran. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. No, you couldn't have. The mystery messenger was right, dagdag ni Winona. The heart of the Roxas family used to beat here, at hindi ninyo iyon kailanman mapapatahimik. Ngunit sa gitna ng tila panandali ang tagumpay ni Winona, biglang hinablot ni Mateo ang kanyang braso ng may karahasan. You think you won, ibibigay mo sa akin ang teleponong iyan o hinding-hindi ka na makakalabas sa attic na ito. Sa gitna ng pag-aagawan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa ibaba, kasunod ang mga sigaw ng mga taong nagtatakbuhan sa pasilyo. Ang pinto ng attic ay muling bumukas at isang figura ang tumambad, isang taong hinding-hindi nila inaasahang makikita sa oras na ito. Si Bianca. Ngunit hindi ang mapunyang Bianca na nakilala ni Winona. Ang kanyang kapatid ay maputla nanginginig at may hawak na isang piraso ng papel na tila isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng nasa loob ng silid. Alejandro, Mama Aurora, ang boses ni Bianca ay punong-puno ng takot. Wala na, nakuha na nila ang lahat. Hindi si Attorney Santos ang dumating, ang mga pulis, nahanap nila ang bank records sa Macau. Tumingin si Bianca kay Winona at sa unang pagkakataon, nakita ni Winona ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang kapatid. O baka naman isa lamang itong takot ng isang taong huli na sa akto at bulong ni Bianca. Ngunit bago pa man makasagot si Winona, biglang nagdilim ang paligid. Ang ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na namatay at isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa attic. Sa gitna ng kadiliman naramdaman ni Winona ang isang kamay na humila sa kanya patungo sa isang maliit na siwang sa pader. Sino ang nagligtas sa kanya sa gitna ng kaguluhan? At ang pagsisisi ba ni Bianca ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit na idinulot nito? Ang mga anino ng kahapon ay hindi laging kaaway. Kung minsan sila ang tanging liwanag na gagabay sa atin sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Sa gitna ng ganap na kadiliman sa loob ng attic, naramdaman ni Winona ang isang magaspang at matigas na palad na tumakip sa kanyang bibig. Bago pa siya makasigaw sa takot, isang pamilyar na bulong ang dumampi sa kanyang pandinig, isang boses na nagmula sa kanyang kabataan, puno ng amoy ng luya at pagmamahal. Huwag kang kukurap anak, sumunod ka sa akin, bulong ni Yaya Loring. Sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa likod ng malalaking aparador, na matagal nang hindi nagagalaw, hinila ni Yaya Loring si Winona patungo sa isang sikretong lagusan. Ito ay isang makipot na daanan sa loob ng mga pader ng mansyon, isang huling kanlungan na ipinagawa ng ama ni Winona noong nabubuhay pa ito bilang proteksyon sa anumang hindi inaasahang panganib. Habang gumagapang sila sa loob, narinig ni Winona ang mga galit na sigaw ni Mateo at Alejandro sa kabilang panig ng pader. Nasaan siya, Mateo? Hanapin mo siya. Hindi maaaring makalabas ang babaeng yan. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng histerya na wala na ang lahat ng pagiging formal at marangya. Naramdaman ni Winona ang bawat sipa ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang tiyan, tila nakikiramay ito sa kanyang mabilis na paghinga. Sa loob ng madilim at maalikabok na lagusan, huminto sila ni Yaya Loring sa isang maliit na silid na puno ng mga lumang kagamitan. Doon sa ilalim ng isang lampara na may mahinang liwanag, tiningnan ni Winona ang matandang babaeng nagligtas sa kanya. Yaya, paano ninyo nalaman ang tungkol dito? Tanong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kulat. Ang iyong ama, Winona, alam niyang darating ang araw na ito, ani Yaya Loring habang hinahaplos ang pawisang noo ni Winona. Hindi siya tanga. Alam niyang lason ang pag-ibig ni Aurora. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lihim na ito para sa iyo at sa magiging apo niya. Ang lahat ng nakita mo sa attic ay simula pa lamang. Ang tunay na puso ng Roxas ay hindi dokumento, kundi ang katotohanang ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng dangal ng pamilyang ito. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang kuhanin ni Yaya Loring ang isang maliit na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga luha ni Winona. Sa sandaling iyon, hindi naramdaman ni Winona ang kanyang pagiging biktima.
Naramdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya na hindi nabubuo sa dugo, kundi sa katapatan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig nila ang tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa pasilyo. Ang mga pulis na binanggit ni Bianca ay tila nagsisimula na ring pumasok, ngunit ang gulo sa loob ng mansyon ay mas malalim pa. Narinig ni Winona ang boses ni Bianca na umiiyak at nakikipagtalo kay Alejandro. "Iwanan mo na ako, Alejandro, niloko ninyo ako. Sabi ninyo ay para ito sa kinabukasan natin, pero ginamit ninyo lang ako para saktan si ate." Ang boses ni Bianca ay puno ng pagsisisi o marahil ay takot sa paparating na karma. "Tumahimik ka, Bianca. Kung babagsak kami kasama ka sa kulungan," ang gumaralgal na sagot ni Alejandro. Naramdaman ni Winona ang isang matinding pait. Ang kanyang sariling kapatid na naging bahagi ng kanyang pagdurusa ay isa na ring biktima ng sariling kasakiman. Gusto niyang maawa, pero ang bawat sakit na idinulot nito sa kanyang anak at sa kanyang ama ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. "Kailangan nating lumabas, Yaya," sabi ni Winona nang may bagong determinasyon. "Hindi ako tatakas sa dilim. Haharapin ko sila sa harap ng batas na akala ni Mateo ay hawak niya." "Mag-ingat ka, anak," paalala ni Yaya Loring. Si Mateo, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang kanyang puot ay hindi lamang para sa pera, kundi para sa paghihiganti sa isang nakaraang hindi mo kailanman naging kasalanan. Dahan-dahang binuksan ni Winona ang pinto ng sikretong lagusan na lumalabas sa gilid ng library. Paglabas niya, ang mansyon ay puno ng mga asul at pulang ilaw mula sa labas. Ang mga pulis ay naroon na hawak si Alejandro at si Bianca. Ngunit sa gitna ng sala nakatayo si Doña Aurora at si Mateo, tila mga hari at reyna na tumatangging bumaba sa kanilang trono. "Nasaan ang ebidensya ninyo?" ang mapanghamong sigaw ni Mateo sa mga pulis. "Ang bank records sa Macau, I can explain that. My mother is a legal investor, at ang mga claims ni Winona, she is mentally unstable. Look at her, galing siya sa attic madumihibang." Tumingin ang mga pulis kay Winona na kararating lang. Sa isang sandali, tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Tumingin si Winona kay Mateo, ang lalaking minahal niya bilang kaibigan, at ngayon ay siyang mortal niyang kaaway. Inilabas ni Winona ang diary ng kanyang ama at ang recorder mula sa kanyang bulsa. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagtatago sa dilim, Mateo. Ang boses ni Winona ay malakas at matatag, umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Maaaring hawak mo ang batas, pero hawak ko ang katarungan ng aking ama." Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis kay Mateo, isang mabilis na kilos ang ginawa nito. Hinablot ni Mateo ang isang dekoratibong patalim mula sa dingding ng library at itinutok ito sa kanyang sariling ina. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. "Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong walang matitira sa pamilyang ito." Ang lahat ay natigilan. Ang katahimikan ay naging kasing talas ng patalim na hawak ni Mateo. Si Doña Aurora ay nanigas sa takot, hindi makapaniwala na ang sarili niyang anak ay itututok ang dahas sa kanya. Sino ang tunay na halimaw sa kwentong ito? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Winona para sa isang katarungang tila nagiging isang madugong trahedya? "Inay, ikaw ang nagturo sa akin na sa mundong ito walang puwang ang awa para sa mga mahihina. Ngayong ako na ang nasa dulo ng bangin, huwag kang magreklamo kung ikaw ang gagamitin kong tulay para makatawid." Ang boses ni Mateo ay parang isang gumaralgal na lagari, puno ng puot at kawalang pag-asa. Ang talim ng dekoratibong patalim ay bahagyang nakadiin sa maputing leeg ni Doña Aurora, nagiiwan ng isang manipis at mapulang guhit. Ang mga perlas sa leeg ng matanda na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ngayon ay nagkakalas-kalas at naglalaglagan sa sahig na lumilikha ng maliliit na tunog ng pagbagsak sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng sala. Nakatayo si Winona, ilang metro ang layo, ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan. Ang meryerong ilaw ng mga sasakyan ng pulis mula sa labas ay humahalik sa mga dingding ng mansyon na tila mga sumasayaw na anino ng katarungang matagal nang ipinagkait. Ang bawat sulyap ni Winona sa kanyang paligid ay puno ng miyait na balintuna. Ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ay nagkakadurog-durog sa harap ng kanyang mga mata, hindi dahil sa kanyang pagkakamali, kundi dahil sa sariling kasakiman ng mga taong nagtangka siyang sirain. "Mateo,"
Anak, huwag mong gawin ito. Ang boses ni Doña Aurora ay isang pause na pagsamo ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. I did everything for you. Lahat ng pagpapanggap, lahat ng pagnanakaw sa pamilya Roxas, para iyon sa kinabukasan mo, para sa akin o para sa iyong sarili. Pangungutya ni Mateo habang mas hinihigpitan ang hawak sa kanyang ina. You used me, inay. Ginamit mo ang galit ko sa pamilyang ito para maging aso mo. Ngayon it's my turn to use you. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay parang isang mabigat na hakbang patungo sa isang hindi tiyak na bukas. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking naging bahagi ng kanyang mga pangarap bilang kaibigan, at nakita niya ang isang halimaw na nilikha ng mismong babaeng nasa bisig nito. Isang matinding habag ang dumaan sa kanyang puso, hindi para kay Aurora, kundi para sa sangkatauhang tila nawalan na ng direksyon. Mateo, itigil mo na ito. Ang boses ni Winona ay malumanay ngunit may autoridad na tila isang dalisay na awit sa gitna ng ingay. Tingnan mo ang iyong sarili. Naging kamukha mo na ang taong kinakamuhian mo. Ang katarungan para sa iyong nakaraan ay hindi makukuha sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng sarili mong ina. Katarungan, tumawa si Mateo, isang tunog na puno ng pait. Wala nang katarungan sa mundong ito. Winona, I was the secret son. The shame of the Roxas named Aurora kept me in the shadows, and now I will burn everything down before I go back there. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang si Mateo ay abala sa kanyang pagsigaw, isang pulis ang dahan-dahang lumalapit mula sa likuran. Ngunit dahil sa tindi ng tensyon napansin ito ni Mateo, sa kanyang pagkagulat bahagyang naiglaw ang patalim. Isang matinis na tili ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora nang madama ang hapdi sa kanyang leeg. Don't move pa! Sigaw ni Mateo sa mga pulis. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang biglang tumakbo patungo sa kanila. Si Alejandro, hindi para iligtas si Winona kundi para agawin ang diary na hawak ni Winona sa pag-asang mabubura pa niya ang ebidensya laban sa kanya. Sa gitna ng pag-aagawan, nabitawan ni Winona ang diary at ang mga pahina nito ay nagliparan sa ere na tila mga puting ibong naghahanap ng kapayapaan. Hinding-hindi ninyo ako makukulong, ang sigaw ni Alejandro habang sinusubukang abutin ang mga papel. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang malaking vase na gawa sa porselana. Ang tunog ng pagkakabasag nito ay naging hudyat ng mabilis na pagkilos ng mga autoridad. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Winona ang isang malakas na pagtulak sa kanya patungo sa sahig. Winona, yung huling narinig niyang tawag ni Yaya Loring, Junatuang. Ang bawat segundo ay naging mabagal. Nakita ni Winona ang dahan-dahang pagbagsak ni Doña Aurora sa sahig, hawak ang kanyang leeg, habang si Mateo ay pilit na pinipigilan ng 3 pulis. Ang gulo ay naging isang malabong imahe ng mga kulay at tunog. Ang huling bagay na naramdaman ni Winona, bago siya tuluyang mawalan ng malay, ay ang matinding sakit sa kanyang ibabang bahagi ng katawan at ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang binti. Ang munting sipa na kanina ay nararamdaman niya ay biglang tumigil. Ang katahimikan sa loob ng kanyang sinapupunan ay naging mas nakakabingi kaysa sa lahat ng sigaw sa loob ng mansyon. Sapat ba ang katarungan kung ang kapalit nito ay ang buhay na pinakaiingatan mo? Sa gitna ng sigawan at kaguluhan ng mga taong nagnanais akong sirain, ang tanging naririnig ko ay ang nakabibinging katahimikan sa loob ng aking sariling katawan. Nakalubog si Winona sa malamig na sahig ng mansyon. Ang kanyang puting gown, na dapat ay simbolo ng isang bagong simula, ay dahan-dahang nababahiran ng kulay ng babala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo sa langit, ngunit ang munting buhay na kanina ay malikot sa kanyang sinapupunan, ay nananatiling tahimik, isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o mura na natanggap niya sa gabing ito. Sa paligid niya ang mundo ay nagkakadurog-durog. Nakita niya si Mateo, nakaladkad ng 3 pulis, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at luha isinisigaw, ang mga sumpa sa isang inang tinalikuran siya. Si Doña Aurora ay nakasalampak sa sahig, hawak ang kanyang leeg, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila ngayon lamang napagtanto na ang lahat ng kanyang itinayong imperyo ay gumuho sa isang iglap. Si Alejandro naman ay nakaposas na rin ang kanyang mukha,
ay nakabaon sa sahig habang pilit na kinukuha ng mga awtoridad ang mga pahina ng diary na sinubukan niyang wasakin. Winona, anak, manatili kang dilat. Huwag kang bibitaw. Ang boses ni Yaya Loring ay nanginginig, ramdam ang takot habang inilalagay ang kanyang mga palad sa namumutlang pisngi ni Winona. Naramdaman ni Winona ang pag-angat ng kanyang katawan, ang paglipat niya sa isang stretcher, habang ang asul at pulang ilaw ng ambulansya ay sumasayaw sa kanyang paningin. Ang bawat galaw ng mga paramedics ay tila nangyayari sa ilalim ng tubig, mabagal, malabo at malayo. Please, ang anak ko, save my baby. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga radyo ng pulis at sirena. Kailangan nating magmadali. She's hemorrhaging pre-eclampsia, triggered by extreme stress. Ang sigaw ng isang boses na hindi niya kilala. Isang golden moment ang namagitan sa kanila ni Yaya Loring bago isara ang pinto ng ambulansya. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Winona nang mahigpit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pananampalataya. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, Winona. Ang katarungan ay nakamit na natin, ngayon naman ay ang inyong buhay ang ipaglalaban natin. Huminga ka, anak. Para sa iyong anak, huminga ka. Sa loob ng tumatakbong ambulansya, tinitigan ni Winona ang kisame. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Naalala niya ang lahat, ang pagtataksil ni Bianca at Alejandro, ang lason ni Aurora, at ang patalim ni Mateo. Nakamit na niya ang hustisya. Ang mga Roxas ay babagsak, ang katotohanan ay nakalabas na. Pero ano ang silbi ng lahat ng tagumpay na ito kung ang munting anghel na naging tanging dahilan ng kanyang paglaban ay kukunin sa kanya? I'm sorry, baby. Mommy's so sorry, iyak niya sa kanyang isipan, habang dahan-dahang bumibigat ang kanyang mga talukap. Nang marating nila ang ospital, ang huling nakita ni Winona ay ang mabilis na pagtakbo ng mga nurses patungo sa operating room. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakasilaw na puting ilaw ng hallway ay tila nagbabadya ng isang katapusan o isang panibagong simula. Isang doktor ang lumapit at mabilis na tiningnan ang kanyang vitals. Prepare for emergency C-section, we're losing the fetal heartbeat. Ang mga salitang iyon ang huling bumaon sa kamalayan ni Winona bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ang kanyang huling hiling ay hindi na ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang marinig ang kahit isang munting iyak, isang iyak na magpapatunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang uri ng puot. Ngunit habang ang pinto ng operating room ay sumasara, ang tanging narinig sa buong pasilyo ay ang tunog ng monitor na naglalabas ng isang mahaba at diretso na tunog na tila hudyat ng isang buhay na nagnanais ng sumuko. Ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pagharap sa kaaway na nagnanais kang wasakin, kundi ang pagkapit sa hiningang pilit na kumakawala sa gitna ng katahimikan ng isang silid operasyon. Ang nakakangilong tunog ng monitor sa loob ng operating room ay tila isang mahabang hatol na ayaw matapos. Sa ilalim ng nakasisilaw na puting ilaw, ang katawan ni Winona ay tila isang marupok na barkong hinahampas ng malalakas na alon sa gitna ng dagat. Ang bawat mabilis na kilos ng mga doktor at nurse ay naglalabas ng tunog ng mga bakal na instrumento at kaluskos ng mga telang sterile, ngunit sa pandinig ni Winona, ang lahat ng ito ay tila nanggagaling sa kabilang dulo ng isang napakahabang lagusan. Sa labas ng silid, nakaupo si Yaya Loring sa isang malamig na silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Ang bawat butil nito ay dinadaluyan ng kanyang luha at pagsusumamo. Isang miyait na katotohanan ang bumabalot sa kapaligiran na kamit na ni Winona ang tagumpay laban sa mga Roxas. Ang mga pusakal ay nasa likod na ng rehas, ngunit ang premyo ng kanyang katarungan ay tila binabayaran ng buhay ng kanyang pinakaiingatang kayamanan. Ang katahimikan ng hospital hallway ay nababasag lamang ng mahihina at pigil na hikbi ng matandang babae na tila ba ang bawat hininga niya ay iniaalay niya para sa kanyang anak-anakan. Please, Lord, huwag ninyo silang kuhanin. Pagkatapos ng lahat ng dusa, ibigay ninyo na ang kapayapaan sa kanila, ang bulong ni Yaya Loring na tila nakikipagtawaran sa tadhana. Sa loob ng kamalayan ni Winona, ang dilim ay nagsisimulang mapalitan ng isang malambot at maputing liwanag. Hindi ito ang nakasisilaw na ilaw ng ospital, kundi ang liwanag ng isang hapon sa dalampasigan. Naramdaman niya ang init ng buhangin sa kanyang mga paa
at ang banayad na haplos ng hangin. Sa malayo nakita niya ang isang figura, ang kanyang ama nakasuot ng kanyang paboritong puting polo, nakatayo ng matuwid, at walang bakas ng sakit. Papay ang tawag ni Winona ang kanyang boses, ay tila isang awit ng pananabik. Ngunit ang kanyang ama ay dahan-dahang umiling at itinuro ang direksyong kinaroroonan ni Winona. Hindi pa oras anak. May isa pang buhay na kailangang dumanas ng iyong pagmamahal. Bumalik ka, ipaglaban mo siya. Isang golden moment ang nangyari sa gitna ng kawalan ng malay ni Winona. Naramdaman niya ang isang maliit at malambot na kamay na tila humahawak sa kanyang daliri. Isang hawak na punong-puno ng pangangailangan, isang hawak na nagsasabing, hindi nito kayang mag-isa. Ang init ng hawak na iyon ay tila isang kuryenteng bumuhay sa kanyang nanlalamig na puso. Charge to 200 clear ang sigaw ng doktor na umalingaw-ngaw sa silid. Ang katawan ni Winona ay bahagyang umangat mula sa mesa sa tindi ng boltahe, ngunit sa pagkakataong ito, ang mahabang huni ng monitor ay nabasag. Ang tunog ay muling naging regular na pagtibok, isang ritmo na tila musika ng muling pagkabuhay. Ang mga doktor ay nagkatinginan, may bahid ng pagkamangha sa kanilang mga mata sa likod ng mga maskara. We have a rhythm, bilisan niyo, kunin na ang sanggol. Matapos ang ilang minutong puno ng tensyon at dugong umaagos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong unit. Hindi ito tunog ng makina, hindi ito tunog ng bakal. Ito ay isang paos, maliit ngunit determinadong iyak. Isang iyak na nagpatunay na ang puot ng mga Roxas ay walang kapangyarihan laban sa milagro ng buhay. Dahan-dahang iminulat ni Winona ang kanyang mga mata sa gitna ng labo ng anesthesia. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na sanggol na nababalutan ng asul na tela na inilalapit sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang dampi ng balat ng kanyang anak sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, at ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila nagsimulang maghilom. It's a boy, Winona. He's a fighter just like his mommy, bulong ng nurse sa kanyang tabi. Ngunit habang dinadama ni Winona ang init ng kanyang anak, napansin niya ang isang kakaibang kilos sa labas ng bintana ng operating room. Isang figura na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa loob, nang may malungkot na mukha bago ito dahan-dahang lumakad palayo at nawala sa dilim. Hindi ito pulis, hindi ito si Mateo, at lalong hindi si Alejandro. Sino ang taong iyon na tila nagmamasid sa kanyang pagsilang muli? At bakit tila may bitbit itong lihim na maaaring muling yumanig sa kapayapaang pilit niyang binubuo? Ang bawat maliliit na daliri na humahawak sa aking balat ay parang mga tahi na unti-unting nagdurugtong sa aking wasak na puso, na tila sinasabing may dahilan pa ang bawat bukas. Sa loob ng tahimik na recovery room, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kortina, nagbibigay ng gintong liwanag sa mukha ng sanggol, na mahimbing na natutulog sa bisig ni Winona. Ang amoy ng ospital na dati ay nagdadala ng takot ay napalitan ng amoy ng bagong silang na sanggol, isang amoy ng gatas, pulbos, at pag-asa. Ramdam ni Winona ang mahapdi pang hiwa sa kanyang tiyan, ngunit bawat kirot ay tila isang medalya ng tagumpay. Nakatayo si Yaya Loring sa tabi ng bintana, tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak na ipinadala ng mga empleyado ng Roxas Shipping. Ang matanda ay tila nabawasan ng 10 taon sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa mag-ina. Ate Winona, gising na ang munting fighter natin, bulong ni Yaya Loring habang lumalapit. Parang sa tatay mo ang kanyang mga mata. Matapang at tapat. Gabriel, mahinang sabi ni Winona habang hinahaplos ang malambot na pisngi ng anak. Gabriel ang pangalan niya, Yaya, ang lakas ng Diyos. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang biglang humawak ang maliit na kamay ni Gabriel sa hintuturo ni Winona at mahigpit itong kinapit. Ang luha ni Winona ay tahimik, na pumatak hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng boses ni na Alejandro at Aurora ay tuluyan ng naglaho sa kanyang isipan na pinalitan ng marahang paghinga ng kanyang anak. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Santos, ang abogado na tinulungan ni Winona. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit may bahid ng ginhawa. Attorney, kumusta na po ang kaso? Tanong ni Winona, pilit na ibinabangon ng bahagya ang sarili.
Maayos ang lahat, Winona, sagot ng abogado, habang inilalapag ang ilang dokumento sa mesa. Nasa ilalim na ng kustodya ng pulis sina Doña Aurora Mateo at Alejandro. Dahil sa diary ng iyong ama at sa recording na nakuha mo, hindi na sila makakalusot. At si Bianca, she decided to turn as a state witness. Ibinigay niya ang lahat ng detalye tungkol sa kung paano dahan-dahang nilason ni Aurora ang iyong ama at kung paano kanila sinubukang baliwin. Si Bianca, buntong hininga ni Winona. Nasaan siya ngayon? Nasa presinto pa rin siya, Winona. Inamin niya ang lahat dahil natatakot siyang madamay sa kasong murder. She chose to save herself, pero sa paggawa niyo na iligtas ka rin niya, paliwanag ni Attorney Santos. But there's one more thing. Ang taong nag-text sa iyo ang nagturo sa attic. Nakita namin siya sa labas. Napatigil si Winona. Sino po siya? Bago pa makasagot ang abogado, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng polo barong ang pumasok sa silid. May dala siyang isang lumang leather case. Nang makita ni Yaya Loring ang lalaki, napahawak siya sa kanyang dibdib at naluha. Senyor Ramon, gulat na sambit ni Yaya Loring. Winona Pont, ang boses ng matanda ay malalim at puno ng emosyon. Ako ang dating accountant at matalik na kaibigan ng iyong ama. Ako ang pinaalis ni Aurora 10 taon na ang nakalilipas ng malaman kung may ginagawa siyang hindi maganda sa kumpanya. I promised your father I would watch over you from the shadows until you were strong enough to fight back. Inilapag ni Ramon ang leather case sa kama ni Winona. Narito ang huling regalo ng iyong ama. Hindi ito pera, Winona. Ito ay ang orihinal na dokumento ng Roxas Shipping na hindi kailanman nakuha ni Aurora. Ikaw ang may-ari ng 70% ng kumpanya, hindi bilang asawa ni Alejandro, kundi bilang nag-iisang tagapagmana ni Don Roberto Roxas. Naramdaman ni Winona ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang ama hanggang sa huling sandali ay gumawa ng paraan para protektahan siya. Ngunit habang binubuksan ni Ramon ang case, isang puting sobre ang nalaglag mula sa loob. Kinuha ito ni Winona at binasa ang nakasulat sa labas. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. What is it, Ate Winona? Tanong ni Yaya Loring, nakaramdam ng kaba. Binuksan ni Winona ang sobre at binasa ang sulat sa loob. Ito ay isang legal notice mula sa isang hindi kilalang law firm sa Macau. Attorney, Ramon, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Winona ay nanginginig. Sinasabi rito na ang utang ni Aurora sa casino ay hindi lamang sa pera niya. Ipinangako niya rito ang susunod na tagapagmana ng Roxas bilang collateral sa isang pribadong kasunduan sa mga sindikato sa Macau. Ang mga katahimikan sa silid ay naging mabigat at nakakasakal. Tumingin si Winona sa kanyang anak na si Gabriel na ngayon ay payapang natutulog. Ang tagumpay na akala niya ay tapos na ay tila pinto lamang patungo sa isang mas malaki at mas mapanganib na laban. Hindi pa sila tapos bulawang. Bulong ni Winona habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Kahit nasa loob sila ng kulungan, gusto pa rin nilang kunin ang anak ko. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng hospital room at ang boses sa kabilang linya ay malamig at hindi kilala. Congratulations sa iyong anak, Winona. Napakagandang bata. Siguraduhin mong nakasara ng maigi ang pinto ng iyong silid dahil ang utang ng mga Roxas ay kailangang bayaran ng dugo o ng buhay. Ibibigay ko ang lahat maging ang huling patak ng aking dugo. Huwag niyo lang tatangkain na hawakan ang aking anak. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang lumabas sa mga labi ni Winona, kundi nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa na tila isang sumpa. Nabitawan niya ang telepono at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kapayapaan. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit hindi ito dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang nag-aalab na puot na mas matindi pa sa apoy ng impyerno. Winona felt the coldness of the hospital room seep into her bones. Kanina lang ang amoy ni Gabriel ay tila langit sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ang bawat hininga ng sanggol ay tila isang paalala na may mga ahas pa ring nagmamasid sa dilim. The irony was suffocating. Akala niya ay malaya na siya nang makulong sina Aurora at Alejandro, ngunit ang kanilang mga kasalanan ay may mahabang galamay na pilit na humihila sa kanya pabalik sa putikan. Agad na lumapit si Attorney Santos at pinulot ang telepono habang si Senyor Ramon
ay mabilis na lumabas para tawagin ang mga security guard ng ospital. Ang mga yabag sa pasilyo ay tila naging mas mabilis, mas seryoso at puno ng banta. Winona, makinig ka sa akin. Ang boses ni Attorney Santos ay matatag, pilit na pinapakalma ang nanginginig na ina. Hindi sila makakapasok dito. We will double the security. Ang kontratang sinasabi sa sulat, kailangan nating mahanap ang kopya niyon. Hindi maaaring maging collateral ang isang bata sa anumang uri ng utang. It is illegal, it is inhuman. Humanity, attorney, wala silang ganoon. Ang pait sa boses ni Winona ay tila lasong dumadaloy sa kanyang lalamunan. Si Aurora, ipinagpalit niya ang sarili niyang apo para sa mga baraha at chips sa Macau. Isang piraso ng papel lang ang tingin niya kay Gabriel. Isang golden moment ang namagitan sa kanila ni Yaya Loring. Ang matanda ay lumuhod sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ni Winona. Idiniin ito sa kanyang pisngi. Anak, narito kami. Hindi ka na nag-iisa. Ang katarungan ng iyong ama ang magiging kalasag natin. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot dahil iyon ang gusto nila. Pinunasan ni Winona ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan niyang binuhat si Gabriel. Ang init ng sanggol sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang dokumento o pera. Ito ang lakas ng isang inang handang maging halimaw para protektahan ang kanyang anghel. Ramon, tawag ni Winona sa matandang accountant na kapapasok lang. Gamitin mo ang 70% ng shares ko. Hire the best private security firm in the country. Gusto ko maging isang kuta ang ospital na ito. At isa pa, gusto kong makausap si Bianca. Si Bianca, bakit, Ate Winona? Gulat na tanong ni Yaya Loring. Siya lamang ang nakakaalam kung sino ang huling kinausap ni Aurora sa Macau bago ang engagement. Sagot ni Winona, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa determinasyon. Kung kailangan kong bumaba sa impyerno para tapusin ang ugnayang ito, gagawin ko. Nang hapong iyon, sa tulong ni Attorney Santos, nagkaroon ng pagkakataon si Winona na makausap si Bianca sa pamamagitan ng isang video call mula sa presinto. Ang mukha ni Bianca sa screen ay malayo sa dating marangya at mapang-uyam na kapatid. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng kahihiyan. At bulong ni Bianca, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. I'm sorry, hindi ko alam na abot sa ganito. Hindi ko alam na pati ang bata ay idadamay ni Mama Aurora. Huwag mong gamitin ang salitang sorry kung hindi mo kayang ibigay ang kailangan ko. Bianca, ang boses ni Winona ay kasing lamig ng bakal. Sino ang kausap ni Aurora sa Macau? Sino ang may hawak ng kontrata? Nanginginig na sumagot si Bianca. Isang lalaking nagngangalang Mr. Chen. Siya ang may-ari ng Dragon's Peak Casino. Pero ate, mag-iingat ka. Mr. Chen is not just a gambler. He has people everywhere. Sabi ni Mama Aurora noon, kapag hindi nabayaran ng utang ang bata, ang kukunin nila para ibenta sa isang pamilya sa ibang bansa. Naramdaman ni Winona ang muling paghina ng kanyang mga tuhod, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang bala na tumatama sa kanyang puso, ngunit ang bawat sakit ay ginagawa niyang sandata. Salamat, Bianca. Siguraduhin mong sasabihin mo ang lahat sa mga pulis. Iyon na lang ang tanging paraan para mabuhay ka, pa, huling salita ni Winona bago pinutol ang tawag. Tumingin si Winona sa labas ng bintana ng ospital. Ang langit ay nagiging kulay ube at kahel-hudyat ng paparating na gabi. Sa ilalim ng gusali, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakapark sa tapat ng gate. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas at tumingin sa kanyang direksyon bago ito dahan-dahang nagtanggal ng salamin at ngumiti ng mapanganib. Hindi ito pulis, hindi ito si Mateo. Ito ang mensahero ng Dragon's Peak. Niyakap ni Winona si Gabriel ng mas mahigpit. Alam niyang ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa pagtataksil ng pamilya, kundi sa isang digmaan para sa buhay ng kanyang anak. Matulog ka na, Gabriel. Bulong niya sa tenga ng sanggol. Dahil bukas sisiguraduhin ni Mommy na wala nang hihila sa atin sa dilim. Kahit kailangan ko pang sunugin ang buong Roxas shipping para lang iligtas ka. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa,
Isang mahinang galamay ng kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Nang mapansin niya ang isang maliit na pulang marka sa braso ni Gabriel, isang marka na tila isang tattoo ng isang dragon, na hindi niya napansin noong isilang ang bata. Anong uri ng marka ito, at bakit tila may mga sikreto pa si Aurora na hindi pa lubos na nalalantad? Ang bawat pintig ng puso ko ay naging isang dalangin, na sana ay panaginip lamang ang lahat, ngunit ang mapulang marka sa braso ng aking anak ay isang katotohanang hindi ko kayang takasan. Nanlalamig ang mga daliri ni Winona habang dahan-dahang hinahaplos ang maliit na braso ni Gabriel. Ang marka, isang tila birthmark na hugis dragon na kulay ube at pula, ay tila nanunuya sa kanya sa ilalim ng malamig na liwanag ng hospital room. Hindi ito naroon kaninang isilang ang bata. O baka naman sa tindi ng pagod at sakit ay hindi niya lamang napansin. Ngunit ang bawat haplos niya rito ay nagbibigay ng kakaibang kaba. Tila ang balat ni Gabriel ay may itinatagong kwento na hindi kailanman isusulat sa anumang legal na dokumento. Yaya Loring, tingnan mo ito. Mahinang tawag ni Winona, ang boses ay puno ng panginginig. Ano itong marka sa braso ni Gabriel? Bakit parang hindi ito normal? Lumapit si Yaya Loring, isinuot ang kanyang salamin at dahan-dahang sinuri ang braso ng sanggol. Nakita ni Winona ang biglang pagbabago sa mukha ng matanda, ang pamumutla at ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang rosaryong hawak ni Yaya Loring ay halos malaglag sa sahig. Diyos ko, ang selyo ng mga tiyan bulong ni Yaya Loring habang mabilis na nag-aantanda ng krus. Ate Winona, noong dinala ang bata sa nursery kanina para sa unang linis, si Doña Aurora may ginawa siya bago siya tuluyang madala ng mga pulis. Narinig ko ang usapan ng mga nurse tungkol sa isang espesyal na swero na ipinadala ni Aurora para daw sa protection ng bata. Protection laso niyon, Yaya. Isang marka iyon ng pagmamay-ari. Ang boses ni Winona ay naging isang matalim na hiyaw ng pighati. Ipinanganak ko ang aking anak para maging malaya, hindi para maging pag-ari ng isang sindikato sa Macau. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang biglang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata at tumitig ng diretso kay Winona. Sa gitna ng dilim at takot, ang mga mata ng sanggol ay tila nagsasabing, "Mommy, huwag kang susuko." Niyakap ni Winona ang bata ng mahigpit, idiniin ang kanyang mukha sa malambot na buhok nito. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng katapangan. "Hindi ko sila hahayaan, Yaya," pangako ni Winona habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto. "Kung kailangan kong ubusin ang huling sentimo ng Roxas shipping para lang burahin ang markang ito sa buhay ni Gabriel, gagawin ko." Biglang bumukas ang pinto ng silid ng walang babala. Pumasok si Senyor Ramon, ang mukha ay puno ng pawis at kaba. "Winona, kailangan na nating umalis. Ang security sa labas. May mga hindi kilalang tao na pilit na pumapasok sa ospital. Sinasabi nilang sila ang legal guardians na ipinadala ni Doña Aurora mula sa kulungan." "Anong legal guardians? Ako ang ina," sigaw ni Winona habang mabilis na ibinabalot si Gabriel sa isang makapal na kumot. "May hawak silang dokumento, Winona." Paliwanag ni Attorney Santos na kapapasok lang din ang kanyang mukha ay seryoso at madilim. Isang notarized document na nilagdaan ni Aurora bago ang gulo sa mansyon. Itinatalaga niya ang Dragon's Peak bilang co-guardian ni Gabriel sakaling mawala sa katinuan o maging unfit ang ina. Ginamit nila ang mga peking psychiatric reports na ginawa ni Mateo. Napakayaman sa kasamaan ni Aurora. Bulong ni Winona, ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa galit. "Attorney, anong gagawin natin? Hindi ko maaaring ibigay ang anak ko sa kanila. May inihanda kaming sasakyan sa likod ng ospital." Ani Ramon, "Dadalhin namin kayo sa isang ligtas na lugar sa probinsya, sa lumang rest house ng iyong ama na walang nakakaalam. Doon muna kayo habang inaayos ni Attorney Santos ang legal na aspeto para mapawalang bisa ang lahat ng dokumento ni Aurora." Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo ng ospital, naramdaman ni Winona ang bawat hakbang tila paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang amoy ng antiseptic ay tila naging amoy ng panganib. Bawat nurse o doktor na makasalubong nila ay tila isang espiya sa kanyang paningin. Narating nila ang service elevator at mabilis na bumaba sa basement. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator sa parking lot, hindi ang sasakyan ni Ramon ang sumalubong sa kanila.
Nakatayo sa harap ng elevator ang lalaking nakita ni Winona mula sa bintana, ang lalaking may mapanganib na ngiti. May hawak siyang isang piraso ng papel at isang itim na envelope. Miss Winona Roxas. Ang boses ng lalaki ay malambing, ngunit may hatid na panginginig sa kalamnan, nakakatakot ang banyaga nitong accent. I am Mr. Lee, representative ng Dragon's Peak. Narito kami para kunin ang aming collateral. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ibigay mo sa amin ang bata at mananatiling buo ang Roxas Shipping. Tanggihan mo kami at hinding-hindi ka na makakakita ng susunod na umaga. Hinawakan ni Winona si Gabriel nang mas mahigpit ramdam ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol. Over my dead body. Ang matapang na sagot ni Winona habang dahan-dahang umatras sa loob ng elevator. I expected you to say that. Tumawa si Mr. Lee at sa isang hudyat ng kanyang kamay, lumabas ang 4 pang lalaki mula sa likod ng mga poste ng parking lot. Lahat ay may hawak na tila mga pampatulog o taser. Sa gitna ng tensyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa basement. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot bago ito sinundan ng tunog ng mabilis na pagtakbo at ang pag-arangkada ng isang sasakyan mula sa dilim. Takbo, Winona, takbo. Ang huling narinig niyang sigaw ni Senyor Ramon bago ang lahat ay naging isang malaking kaguluhan ng mga sigaw at kalabog. Naramdaman ni Winona ang isang kamay na humila sa kanya sa dilim patungo sa isang bumubukas na pinto ng van. Sakay na ang boses ng isang babae, isang boses na hinding-hindi niya inaasahang makikinig sa gabing ito. Si Bianca. Nakatayo si Bianca sa loob ng van, may hawak na taser at ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ate, bilis. Ako ang bahala rito. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi ako sa iyo. Lundag si Winona sa loob ng van habang ang sasakyan ay mabilis na humarurot palabas ng basement, iniwan ang mga tauhan ni Mr. Lee sa dilim. Ngunit habang tinitingnan ni Winona ang kanyang kapatid na si Bianca, nakita niya ang isang sugat sa leeg nito, isang marka na kamukha ng dragon sa braso ni Gabriel. Bianca, go. Pati ikaw, Tom. Bulong ni Winona nang may matinding sindak. Anong uri ng sumpa ang dala ng pamilyang Roxas? At hanggang saan ang kayang gawin ni Bianca para sa isang kapatawarang tila huli na para sa lahat? Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na lunas, kundi isang madugong paglalakbay patungo sa pagbuo ng sarili nating mga piraso na winasak ng mga taong dapat ay nagmahal sa atin. Humahagibis ang van sa madilim na kalsada ng Maynila. Ang bawat pagtalbog ng sasakyan ay tila isang sipa sa sugatang katawan ni Winona. Sa loob ng maliit na espasyo, ang amoy ng gasolina at takot ay humahalo sa malambot na amoy ng sanggol na si Gabriel. Nakasandal si Bianca sa gilid ng upuan, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang taser. Na tila ba iyon na ang huling sandata niya laban sa mundong nagkanulo sa kanya. Bianca, bakit? Ang tinig ni Winona ay isang gumaralgal na bulong puno ng pait at pagkalito. Ang markang iyan, ang markang nasa leeg mo, kailan pa? Bakit hindi ko alam? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca, habang ang isang luhang puno ng pagsisisi ay gumulong sa kanyang pisngi. Ito ang lihim na selyo ni Mama Aurora, ate. 10 taon na ang nakalilipas nung namatay si Papa. Hindi lang kumpanya ang isinugal ni Mama. Isinugal niya rin ako. Ang markang ito ang patunay na ako ang unang collateral. Ipinangako niya ako sa mga Chen para lang mabayaran ang unang bilyon na natalo niya. Naramdaman ni Winona ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kapatid na kinamuhian niya, ang kapatid na inakala niyang kaagaw niya sa lahat, ay isa pa palang biktima na mas matagal nang nagdurusa sa dilim. Ang lahat ng pagre-rebelde ni Bianca, ang lahat ng pagtatangka nitong agawin si Alejandro, ay isa palang desperadong paraan para takasan ang tadhana na itinakda ni Aurora para sa kanya. Kaya mo ba ginawa ang lahat ng iyon? Kaya mo ba sinubukang agawin si Alejandro? Tanong ni Winona habang ang kanyang puso ay dahan-dahang naghihilom mula sa puot. Akala ko kapag nakuha ko ang lalaking mahal mo, makakatakas ako sa mga Chen. Akala ko kapag naging paborito ako ni Mama, buburahin niya ang marka ko, hikbi ni Bianca. Pero nagkamali ako. Ginamit niya lang tayo pareho. At ngayon, si Gabriel naman ang isinunod niya.
Ate, hindi ko hahayaang mangyari sa anak mo ang nangyari sa akin. Isang golden moment ang namagitan sa magkapatid nang abutin ni Winona ang kamay ni Bianca. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi sila magkaagaw, hindi sila magkaaway. Sila ay dalawang babaeng pinag-isa ng parehong sugat. Patawarin mo ako, Bianca. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang sakit mo. Ako ang dapat humingi ng tawad, ate, tugon ni Bianca habang hinahaplos ang munting paa ni Gabriel. Biglang narinig nila ang tunog ng humahabol na sasakyan, ang malakas na ugong ng makina ng itim na SUV ni Mr. Lee. Ang ilaw nito ay tumama sa loob ng van na kakasilaw at puno ng banta. Ate, makinig ka sa akin. Seryosong sabi ni Bianca habang may kinukuha siyang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Nasa loob nito ang lahat ng transaksyon ni Mama Aurora sa Dragon's Peak. Ipinadala ko na ang kopya nito kay Attorney Santos pero kailangan mong itago ang orihinal. Ito ang tanging paraan para mapawalang bisa ang guardian contract ni Gabriel. Ano ang balak mo, Bianca, at kabang tanong ni Winona? Dito na ako bababa, ani Bianca habang pinatitigil ang van sa isang madilim na kanto malapit sa ligtas na hideout. Ililihis ko sila. Kapag nakita nilang ako ang bumaba, iisipin nilang hawak ko ang bata. Tumakbo ka na, ate. Pumunta ka kay Senyor Ramon. Protektahan mo si Gabriel. Hindi kita iiwan. Sigaw ni Winona habang mahigpit na hinahawakan ang braso ng kapatid. Ate, para ito sa ating ama. Para kay Gabriel. Hayaan mo namang maging kapatid ako sa iyo kahit sa huling pagkakataon. Bulong ni Bianca bago siya mabilis na bumaba ng van. Napanood ni Winona mula sa bintana ang pagtakbo ni Bianca patungo sa kabilang direksyon, hawak ang isang tila balot na kumot na nagmumukhang sanggol. Ang itim na SUV ay mabilis na sumunod sa kanya, iniwan ang van ni Winona sa katahimikan ng gabi. Dinala ni Winona si Gabriel sa loob ng lumang rest house ng kanyang ama, isang kuta na gawa sa matitigas na kahoy at mga lihim na pader. Doon sinalubong siya ni Senyor Ramon at ng isang pangkat ng mga tapat na tauhan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng proteksyon na matagal niyang hinanap. Nang sumapit ang madaling araw, isang tawag ang natanggap ni Attorney Santos. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pait. Winona, nahanap na namin si Bianca, ani Attorney Santos. Nakaligtas siya pero dinala siya ng mga tauhan ni Mr. Lee. Ngunit bago siya nawala, nagawa niyang itapon ang kanyang cellphone sa isang kanal kung saan nahanap ng mga pulis ang location ng hidden offshore accounts ni Aurora sa Macau. Ang buong Dragon's Peak ay kasalukuyan ng nire-raid ng international authorities. Nayakap ni Winona ang kanyang anak ng mahigpit. Nakamit na ang katarungan. Si Aurora ay nahaharap na sa habambuhay na pagkakabilanggo at ang sindikato na humahabol sa kanila ay nagkakadurog-durog na. Ang markang dragon sa braso ni Gabriel ay tila dahan-dahang naglalaho, na tila ba ang sumpa ay naputol na ng sakripisyo ng kanyang tiyahin. Gayunpaman, habang nakatayo si Winona sa beranda ng rest house, tinitignan ang pagsikat ng araw, isang kaba ang muling gumuhit sa kanyang puso. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang personal na email, isang video na kuha mula sa loob ng isang madilim na silid. Sa video nakita niya si Bianca nakatali sa isang silya, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng takot. Sa likod niya, isang boses ang nagsalita ng may malamig na awtoridad. Ang utang ay utang, Winona Roxas. Nakuha niyo man ang kumpanya, nakuha niyo man ang katarungan. Ngunit ang dugo ng mga Roxas ay nananatiling pag-aari namin. Abangan mo ang aming pagdating sa unang kaarawan ni Gabriel. Nabitawan ni Winona ang kanyang telepono sa sahig. Ang kapayapaang akala niya ay narating na niya ay isa lamang pansamantalang paghinto sa gitna ng isang digmaan na hindi pa tapos. Ang mga anino ng Macau ay hindi pa tuluyang naglalaho. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang ina para sa mga kasalanan ng nakaraan? At ano ang gagawin niya kapag ang kaaway ay muling kumatok sa pintuan ng kanyang bagong simulain pa?